Nandito na! Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong. Ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay nating awitin bilang isang bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, peles na sinanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisikin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may tinakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingin, ang bituin na araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magsiupo po tayong lahat upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe. Isang masigabong palakpakan po para sa ating Philippine Ambassador to the Socialist Republic of Vietnam, His Excellency Maynardo Monte Alegre. Your Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., First Lady Madam Luis Araneta Marcos, distinguished members of the Philippine delegation, mga kababayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mr. President, isang mainit na pagbati po sa inyo at sa unang ginang ang ipinapaabot ng ating mga kababayan dito sa Vietnam.
We're very much honored and privileged to welcome you and your delegation in Hanoi, known as the City of Peace in Vietnam. Mr. President, for the past week, we have been experiencing a cold wave here in northern Vietnam. But your presence with us tonight provides us with the familiar and gentle warmth of the Philippines. Our kababayans are happy and proud that we are starting 2024 with such a high note this year. Mr. President, distinguished members of the Philippine delegation, I would like to share with you that we have approximately 7,000 Filipinos here in Vietnam who have been tirelessly working and contributing to both the Philippine and Vietnamese economies. Marami po sa kanila ay matagal nang naninirahan at nagtatrabaho dito sa Vietnam. May ilan po sa kanila na nandito simula pa nung magkaroon ng ipatupad ang tinatawag na Doi Moi o renovation noong huling bahagi ng dekada 80. May ilan din po na nakapag-asawa na dito at nagsimula ng kanilang pamilya dito sa Vietnam. We have with us in our midst Filipinos who are excellent teachers and academic staff, managers of infrastructure companies, textile and shoe factories, Filipinos who are part of the backbone of the tourism and hospitality industry of Vietnam. We also have highly skilled office employees, IT experts, technicians, pilots, doctors, nurses, and staff employees from related fields. Mr. President, we also have with us scholars from different Vietnamese universities and Filipino expats working or assigned here by Philippine companies with investments and businesses here in Vietnam. Dalangin po namin na hindi ito ang inyong huling pagbisita at pagpunta sa Vietnam. Hangad po namin ang inyong matagumpay na misyon sa inyong unang state visit at unang pagbisita dito sa Hanoi. Naway ang inyong unang pagbisita bilang Pangulo dito sa Vietnam ay magbunga ng higit pa at mapalawig pang lalo ang ating politikal at pang-ekonomiyang pakikipag-ugnayan sa Vietnam at sa Timog Silangang Asya. Marubdob po ang aming binabati kayong lahat ng Xin Chào, Mr. President, and Chúc Mừng Năm Mới. Happy New Year. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Excellency Maynardo Monte Alegre. Mga kababayan, Florante. Magandang gabi po sa ating lahat, ano? At natutuwa po ako at nakasamang muli ng ating Pangulo dito sa trip na ito, ano? At balita po namin sa Pilipinas na kayo pong mga naririto sa Vietnam ng mga Pilipino ay matataas ang IQ. Ako naman gusto kong patunayan sa ating Pangulo at ating mga bisita nga narito ngayon na dumayo na talagang totoo yung balitang mataas ang inyong mga IQ. Ano? So, testingin natin, ha? Meron akong pan-testing ng IQ eh. Wala kayong gagawin kundi sagutin lamang itong aking mga inihandang mga palaisipan na kung tawagin po natin ay mga bugtong. May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan, may hangganan nga ba ang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Unang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, ngunit merong ulo. Kadalasang kasama ay
mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sagot niyo? Maraming talagang mataas ang IQ rito. Yan ang Pinoy. Okay, pangalawang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, merong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan niyong ito ay babagsak. Ano sagot niyo? Believe talaga ako sa inyo. Tignan natin. Ito pa isa. May kahirapan ito. May dila nga, ngunit ayaw namang magsalita. Kambal sila't laging kasama ang isa't isa. Itali o igapos kahit higpitan mo pa, tiyak silang sa'yo ay sasama. Ano sagot niyo? Sapatos. Talagang surrender na ako. Matalino talaga. Yan ang Pinoy. Okay, ang tataas ang IQ. Ito pa isa. Lumilipad, ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad, subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ulo. Mukhang tahimik dito ngayon, pare. Ano? Palagay ko masyadong mabilis yung bugtong. Hindi, uulitin ko, no? Pero bibigyan ko kayo ng partida. Ulitin ko one more time, pakinggan yung mabuti. At pagdating doon sa pinaka-clue, babagalan ko ng husto. One more time. Lumilipad, ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad, subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ang ulo. Wala talaga. Sirit na. Kahit ako, hindi ko alam masagot doon sa preset ngayon eh. Abakada, egahila, mana ng opa, rasa tauwaya. Ang mag-aral ay gintong tunay, bagay na dapat pagsikapan. Karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kaunlaran. Ewan ang sagot kapag hindi alam. Gaga't gagaway yaong mga hangal. Hahayaan bang ika'y magkaganon? Iwasan mo habang may pagkakataon. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan, kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang, halos ako ay magpalibos sa lansangan. Dahil sa inyo,
ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Sabayin naman ako. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Mayroong wala sa tono dyan. Sino yan? Hindi, okay lang. Nagkakatuwaan tayo eh. At least masaya. O nga pala, nalaman ko na mayroong mga guro dito, may mga teacher, may mga nagtuturo. Asan yung mga nagtuturo? Ayun. Okay ba? Kita nyo dito? Alam nyo, kung uuwi kayo sa atin at magtuturo kayo, mas malaki kikitain nyo. Magtuturo lang kayo ng mga drug lords at saka ng mga wanted sa ano. May reward. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. O, sabay-sabay ulit ha. Lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Siyempre pa, kasama ang Pangulo at lahat kami dito at lahat kayo dyan na ngayong gabi ay nagkasama. Magandang gabi, mabuhay po kayong lahat. Mahal ko kayo. Mahal natin ang mga Pilipino at ang bagong Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat po, Florante. Upang handugan po tayo ng ilang awitin, isang masigabong palakpakan para sa ating mga awit mula sa Filipino community ng Socialist Republic of... Halika na, pumikit, limutin ang problema, hihintayin ang maga. Kapahinga, panaginip na ikinilang ligaya, dumating sa umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ng araw ay walang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin, gumising na.
ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga kay ganda ang sikat ng araw, manalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin. Sa tayo'y Together, guys. magkasama, Laging mayroong umaga kay ganda pagsikat ng araw, manalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin. Haharapin natin. Haharapin natin. Maraming salamat, Christine, Larjun, and Alvier. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Secretary Enrique A. Manalo. Mga kababayan, I have the honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Hindi pa tapos yung kampanya dito sa please sit down. Nabatiin ko rin ang ating mga kasama sa delegasyon ng Pilipinas dito sa bisita na ito sa Vietnam. Andito po ang Agricultural Secretary na si Kiko Laurel na siyang pumalit sa akin sa Department of Agriculture at napakahalaga ang kanyang trabaho ngayon dahil ay marami tayong pinag-uusapan na sa Vietnam dahil nga sa agrikultura. At tayo'y pinapaganda natin ang sistema ng agrikultura ngayon sa Pilipinas, kaya siya ang namamahala dyan sa ating mga ginagawa. The Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual. Dito rin, siya nasa Department of Trade and Industry dahil meron kami kanina lang, nakipag-meeting kami sa VIN Group. Siguro kilala nyo kung sino yung VIN Group. Oo. Yung iba sa inyo nandun sa VIN Group. Oo, dahil sila na ay gustong pumasok nila sa Pilipinas, pwede magiging expat kayo sa Pilipinas pagka nasa... Pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importanteng teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual ng DTI. Dito rin po ang ating National Security Council Secretary Ed Anyo. Andito po siya dahil alam nyo naman ay kailangan natin makipag-ugnayan sa ating kapitbahay na Vietnam para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo, para maiwasan natin ang
misunderstanding, pagka may magkamali, may disgrasya, madaling lumaki yan. Kaya nandito siya, kasama natin para ating kausapin ang ating mga counterpart, ika nga, dito sa Vietnam, para magkaroon tayo ng mas matibay at mas malawak na pagkakaisa. Also here, kasama po natin is the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Baka mas kilala nyo siya bilang Mr. Don Zulueta. Nung kumakampanya pa siya, iniisip niya, nung sa balota, papalitan na nga niya yung pangalan niya. Imbis na Anton Lagdameo, gagawin niya Mr. Don Zulueta. Hindi pumayag si Don. ang ating ambassador to the Socialist Republic of Vietnam, Menardo Montelegre. Ito siguro interesado kayo dito dahil ito ngayon ang officer in charge ng Department of Migrant Workers, ang officer in charge sa USEC, Hansled Kakdak. Nandito po siya. And kung di nyo po nabalitaan, ang Department of Migrant Workers ang bago na departamento na itinayo dahil sa dami ng kailangan gawin at tulungan sa ating mga OFW, sa inyo. At magiging mas matibay, mas maraming tulong, mas mabilis ang pag-uugnay. Kaya naman, ito'y napaka-importante at naging napakalaking bahagi na talaga ng buhay ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang National Commission for Culture and the Arts, Chairman Victorino Manalo. Nandito siya yung the Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Gaban. Siya po ay nandito kasama po ni Secretary Ed Año dahil nga yung mga Coast Guard ng Vietnam at saka ng Pilipinas ipapatibayin natin ang kanilang pag-uugnay. Nandito rin ang ating BIR Commissioner, Commissioner June Lumagi. Lagi kong sinasabi, pag sumasama siya dito sa mga, pamimigay ko yung number mo para pagka may problema yung mga kamag-anak nila, diretso kang tatawagan. Nandito rin, nataon lang. At nandito kasama natin ang aking isang tiga-norte, ang ating Governor of Isabela, Rodito Albano. Gov. At I saved the best for last. At ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Ang aking mga kababayan na nandito sa Vietnam na matataas ang IQ, na patunayan ni Florante. Hindi lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta. Na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam. Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan Asya at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa.
Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Ang pinakamalaki lagi nating inaasahan pagka tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay ang ginalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana yung produksyon natin ay dahan-dahang aakyat, o wag na dahan-dahang maaakyat agad. Ngunit, hanggat dumating yung araw na yun, ay ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa, mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapagigting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayo mga professional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounce Doi Moi. Kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit saan sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag, at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya't ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho, dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursige at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the economy, increased by 7.6%, well above our target of 6.5%. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9%. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and your country. Batid natin na sa araw-araw na paggising natin, iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan. Ang mabuhay ng may dangal, may kapayapaan at may kasaganahan. Kaparte ko sa inyong mga pagsisikap
at damako ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalaan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya't maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating bansa. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Sikat na tayo at kinikilala na maaasahan, na hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa. Doon nga sa ibang lugar, ang biro sa Pilipino, yan yung mga Pinoy, the king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil dyan, ay gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw, kung hindi magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang Sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon, sabay-sabay po nating iwagayway ang ating bandila at awitin ng buong puso ang Ako ay Pilipino. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Thank you.
bansa ito ay kinakailangan. Tayo na